Samantala, duda pa rin si dating Senador Antonio Sani Trillanes sa kredibilidad ng 18 dating bodyguards ni Zaldico, lalo na pagkatapos ng naging Blue Ribbon hearing noong June 4. Dahil dito, panibagong cyber libel case ang isinampa niya laban sa mga ito, gayon din kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na siyang nanguna sa pagdinig. Para kay Trillanes, ang bawat kasinungalingan, handa niyang tapatan ng kaukulang kaso. Narito ang report. Patuloy nakakasuhan ang mga nagsisinungaling. Ito ang naging babala ni dating Senador Antonio Sani Trillanes laban sa mga individual na anyay tuloy ang pagkakalat ng kasinungalingan at maling impormasyon. Ngayong Webes, June 25, muling naghain si Trillanes ng cyber libel case laban sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguard ni resigned Congressman Zaldico. Sila ang grupong lumutang upang isiwalat ang umano'y sistema ng cash deliveries sa ilang opisyal ng pamahalaan, mga mali-malitang pera na kickback umano mula sa mga flood control projects. Matatandaan na unang kinasuhan ni Trillanes ang grupo at kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod matapos siyang akusahan na tumanggap ng pera upang buksan at ponduhan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan ni Trillanes ang naunang akusasyon at sinampahan ng cyber libel case ang grupo, maging si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang ilang online personalities dahil sa umano'y defamatory statements laban sa kanya. 3 buwan mula nito, muli niyang sinampahan ng kaso ang nasabing grupo, ngayon kasama na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang kaso sa anay rogue Blue Ribbon hearing na isinagawa ng mga ito kung saan ilang opisyal pa ang idinawit ng grupo sa issue. Noong June 4, nagsagawa ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Cayetano at Marcoleta sa kabila ng naging pagbabago sa liderato ng mga komite isang araw bago ang pagdinig. Ayon kay Trillanes, patuloy siyang magsasampa ng kaso laban sa grupo kung magpapatuloy din ang mga ito sa pagsisinungaling. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.